Humarap ngayon sa Kongreso ang mga kamag-anak ng mga biktima ng war on drugs na taga Bagong Silang, Caloocan. At bago maupo di umano si Pangulong Duterte, ay tuloy-tuloy na ang patayan sa kanilang lugar. At inamin din ito na maraming gumagamit ng droga sa kanilang lugar. At hanggang sa ngayon, laganap pa rin ang droga sa Bagong Silang. Wala po nung bago po umupo si Presidente Duterte, na tuloy-tuloy na po yung mga patayan. Isa po kasi ako nung panahon na yun ay barangay tanod dahil gusto kong protektahan yung pamilya ko dahil aaminin ko po na marami pong gumagamit ng droga sa Bagong Silang. Lagana po hanggang ngayon. May mga biktima rin na hindi naman direktang masabi na pulis ang may kagagawan ng mga krimen. Hindi nyo nakilala kung sino bumaril. Hindi ko po sila. Nakabonet. Pero naniniwala po kayo na ang bumaril pulis. Hindi ko sila masabi kasi naka. Hindi nyo rin masabi. Oo, pero makinis siya, makisig ang katawan, at yung buhok niya maiksi lang. At ano nga ba ang kalagayan noong wala pa ang war on drugs na ginawa sa Bagong Silang, Caloocan? Ayon sa kamag-anak ng biktima, karamihan lang di umano sa lugar nila mga huldaper, dala ng kahirapan. At sa panahon ni Duterte, dito tukhang na at sunod-sunod na ang pagpapapaslang. Man po noon bago magkaroon ng tahimik po, wala naman pong patayan na nagaganap. Karamihan lang po naririnig namin kasi dala ng kahirapan sa lugar, dahil Iskay probinsya po, karamihan lang po doon mga holdapper. Okay, so noong panahon ni Duterte, Panahon po ni Duterte, yung tokhang, tukhang yun na po. yung nangyayari Opo, doon sa tuloy-tuloy lugar. na po ang mga pagpatay. Okay? May mga kamag-anak din ng biktima na ang tinuturong salarin sa pagpatay ay ang mga pulis. Yung rumisponde po sa aming pulis, yun po ang pumatay sa tatay ko. Kabilang po siya sa pumasok sa bahay namin. Police. Opo. Tinanong ngayon ni Representative Abante ang mga abogado ng mga biktima kung si dating Pangulong Duterte ba ang may responsible sa mga pangyayaring ito. I'd like to ask Tony Conti and Ms. Litaw, do you believe na the former president should be responsible for this? Opo. Tinanong din ng congressman ang mga witness na mga kamag-anak ng biktima kung handa ba nilang harapin si dating Pangulong Duterte. Kayo po ba, handa kayong humarap sa former president? Pag inibitahan natin, handa kayong humarap? Alright. Dahil dito, inimbitahan na sina dating Pangulong Duterte at si dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa na dumalo sa pagdinig ng House Committee on Human Rights sa Kongreso. Senator Bato de la Rosa and former president to come and listen to your testimony kung handa kayo na to face him on that. Handa po ba kayo? Okay. Maging si dating Senador Leila de Lima ay sinama na ring imbitahan para namang gawin siyang resource person. Like to make a motion to invite as resource person former Senator Leila de Lima. Ang tanong, aatin kaya si dating Pangulong Duterte sa Kongreso? Kaya tara, panoorin natin ito. Pagkaupo pa lang po niya, ang Caloocan po, wala pong oras naririnig namin balita. So, ang ibig sabihin, Mr. Chair, halos araw-araw mula nung diniklara. Po, halos maubos ang kalalakihan, karamihan minor. Okay, Bagong so Silang din po yun, phase 8. halos araw-araw doon Pakiulit sa... nga po Yan. yung sinabi nyo, nung pagkaupo ng former president, nagsimula na ang patayan. Opo, nung Araw-araw. nag-utos po siya ng 3 buwan, nagbaba po siya ng utos na 3 buwan, kaya niya pong alisin ng... Tama po ba ako? At maliban sa inyong tatay na sige 2 years old, ang ibang pinatay ay mga minor de edad. Karamihan po minor po sa amin. Kumakain lang po ng lugaw, binaril na yung mga bata, nagsimba lang po.
Marami po magpapatotoo. Mas marami pa po kami. So talagang ano, Mr. Chair, no? Kakilakilabot talaga, no? Nung pero panahon wala na... sila dito, no? Oo. Sir Chair. Si Ma'am Rubilin, Mr. Chair. Naririto rin po yung ibang pamilya ng Bagong Silang na kung saan ay napaslang din po noong panahon ng 2016. Dito po si Nanay Emily kasama yung kanyang anak, yung 7, December 2016. Sino po sila? Pangpakilala nga Nanay po. Emily po. Ang napatay po anak nyo. Opo, 7 masakit po. 3 Ilang po taon po siya? 15. 16. 15. 15 years old. Opo. O, isa lang po anak nyo. Isa lang po, pero 7 po sila yung mga pinagbabaril po doon. 7 ang pinagbabaril na minor de edad. 3 po yung minor, 1 pong buntis, tapos yung family. Sige po, magsilata po kayo. Go ahead. December 28, 2016, sinabi ni Duterte na eto na daw po yung huling Pasko ng mga adik. Masakit po kasi sa akin na yung nangyari sa anak ko, hindi naman po adik. Sinabi po ng mga pulis, collateral damage yung nangyari sa anak ko. Bilang isang nanay na nangarap na magkaroon ng malaking pamilya kasi ang anak ko po ay siyam. Palima po yung si Angelito. Nag-aaral po siya sa second year high school. Hindi po siya adik. Hindi po. Look, Kasi po yung... ang adik po, hindi dapat hinuhuli yan eh. Hindi dapat Hindi po pinapatay yan. dapat Yan po dapat nire-rehabilitate. Kaya nga po kami nandito para sabihin po yung mga nangyayari sa Bagong Silang, Caloocan. Ako po yung magpapatunay na magmula po nung bago po umupo si Presidente Duterte na tuloy-tuloy na po yung mga patayan. Isa po kasi ako nung panahon na yun ay barangay tanod dahil gusto kong protektahan yung pamilya ko dahil aaminin ko po na marami pong gumagamit ng droga sa Bagong Silang. Lagana po hanggang ngayon. Kaya masakit po sa akin na yung anak ko hindi adik. Lagi kong pinaglalaban yan. Na dapat po ay hindi pinapatay. Dapat po dinadaan po sa tamang proseso. Hulihin, gamutin, hindi po dapat patayin. Kaya nga kami nanditong mga nanay para ihingi po namin ng hustisya ang mga mahal namin sa buhay. Kasi po napakasakit po eh. Nangarap po ko na mga anak ko kahit mahirap lang po kami. Mapalaki ko po sila ng maayos. Kaya yung Bagong Silang po, nagpapatuloy po yung mga pagtatayan hanggang ngayon. Salamat po. Um, Go ahead, May Litaw. Nandito rin po si Nanay Merly Fernandez ng Bagong Silang. Nanay Merly. Sige po. Ako po, si Millie Fernandez, taga Bagong Silang. Noong 2016 po, Kayo lapit yung mikropono. isasalaysay ko po yung dinanas ko sa aking asawa at anak. Yung anak ko po, nag-tricycle lang po kasi yung asawa niya, ng anak ng panganay namatay. Ngayon, ang ginawa ng anak ko, pinagpatuloy siya ng pag-aaral. Yung manugang ko. Kaya pag dumating yung manugang ko na yan, sumasama yan sa biyahe doon sa anak ko, sa tricycle. Noong bandang huli po, mga alas 8 ng gabi, kasi po sinusubaybayan nila yung Encantadia na palabas noon, noong 2016, October 4. Umuwi yung anak ko at saka yung manugang ko. Tumabi yung anak ko sa tabi ko kasi nanonood po ako ng TV. Yung manugang ko, sabi ng anak ko, Le, prituhin mo na yung hotdog kasi kakain na tayo ng hapunan. Maya-maya po, may pumasok na 2 mama. Nakabitbit na po yung 45 nila. Pero nakabonit. Hindi ko po kilala. Sir, bakit po? Sabi ko, anong problema po, sir? Sabi ko ganon. Hindi sumasagot. Ilan kayo rito sa loob ng bahay na to? Sir, kako kami lang. Pumasok pa ng kwarto namin yung nakabonit na yun. Sir, wala na kaming kasama dyan. Sabi ko. Ngayon, yung
anak ko, nga nalalaki, yung nang tumabi sa akin, kinuha niya ngayon. Bakit sir? Sabi gano'n ng anak ko, naghahanap buhay ako sir ng matino. Dahil pinapaaral ko po yung asawa ko. Sabi ng anak ko. Masakit isipin. Kahit ilang taon na ngayon, pero masakit sa dibdib. Sabi ng anak ko sa kanya, sir, naghanap buhay ako sir ng matino. Wala akong bisyo, kahit sigarilyo, hindi ako naninigarilyo. Sabi ng anak ko, si Vicily Fernandez. Lumuhod pa yun sir sa kanilang harapan, yung anak ko. Kahit iikot niyo sir ako dito sa buong Bagong Silang, wala kayong malalaman sa akin na ako may mga kaso-kaso dito. Sabi nung anak ko na yun. 20 years old pa lang yun. Ilang taon po? 20 po. Di pinadapa na yung anak ko. Halos ako nagmamakaawa sa kanila. Maawa kayo sir sa anak ko. Sabi ko naghahanap buhay ng matino yan. Hindi yan barumbadong anak. Sabi kong ganun. Kahit ikutin nyo yung Bagong Silang dito, wala kayong malalaman na may mga atraso yan. Sabi ko sa kanila. Pinadapa nila yung anak ko doon sa pinakapinto ng kusina namin. Yung anak kong babae na bunso bumangon. Sabi ng anak kong bunso, first year college pa lang yun. Mama, sabi niya sa akin, bakit hindi mo gisingin si daddy? Kasi ang asawa ko, alas 5:30 pa lang ng hapon, sir, kumakain na yon. Kasi may sakit niya ng hika, kalalabas lang ng ospital. Naglaba pa ng maghapon yung asawa ko na yon. Tapos sabi sa akin ng asawa ko, Mami, kakain na ako. Kasi mamaya, kasi ano nga yun, sir, tanod. Kakain na ako, mamaya gigising na naman ako ng alas 9, magro-robing na naman kami. Sabi ng asawa ko, di natulog na yun, sir. Ngayon, nung pinadapa yung anak ko, pinuntan ko siya kasi may sarili siyang kwarto. Sabi ko, daddy, sabi ko, halika muna. Sabi kong ganon. Ginanon ko ng pa ako. Kasi parang mahimatay na ako sa sobrang nervyos. Bakit? Sabi sa akin. Basta sabi ko, halika muna kasi may pumasok ditong dalawang mama na kamas. May 45 na bitbit. Sabi ko sa asawa ko, di. Sumunod naman yung asawa ko. Pagsunod ng asawa ko, pagtapat sa pinto, kasi nandoon yung nakamas sa may tapat ng pinto namin, tanong ng mister ko sa kanila, bakit sir? Yun ang tanong, wala na akong ibang narinig dun sa sinabi ng asawa ko. Ang ginawa nung nakamas na yun, hinawakan siya dito sa leeg at ginanon. Sir, sabi ko, wag naman, kalalabas lang ng ospital yan, sabi kong ganon. Pagkatumba ng mister ko, basta na lang pinutukan. Wala na akong choice pinutukan na nila Ay, yung mga apo ko natutulog dyan kasi sa salas lang kami natutulog, yung mga apo ko Tapos yung anak kong si Wesley, nilingon na lang niya ginanon at binarel. Pati yung anak kong, ay yung apo kong video 10 years old, muntik pa na tamaan, maigi lumihis lang yung bala sa pagbaril niya sa mister ko. Lumihis ang bala, kaya sabi ko, Lord, binigyan mo pa ako kami ng kaunting sa apo ko, sabi ko ganun sa kanila. Kasi sabi ko, wala naman kaming kasalanan, bakit ginagawa nila ito? Sabi ko sa kanila. Tapos pagkabaril nila doon sa asawa at anak ko, para na lang umalis sila, walang pakialam kung ano nangyari sa amin. Dahil nagtakbuhan yun sa amin yung mga kapitbahay namin. Lalo yung kaibigan ng anak ko, sabi niya, hala, sabi nila sa akin, si Bongbong ito, sabi niya, binuhat nila yung anak ko, tinakbo nila sa ospital. Sabi naman doon sa tindahan na binila nila ng na yun, chichiryang malaki, habang nanonood kasi, kumakain ng chichirya yun. Hala, sabi ganun, kabibili lang ni Bongbong dito ng chichirya, ayan na, binaril. Sabi, bakit, anong dahilan?
Pati yung kaibigan ng mister ko na sa City Hall din nagtatrabaho. Hala, sabi ganun, si pare, kanina ang saya-saya ng kwentuhan namin. Bakit binaril nila? Wala namang kasalanan at mabait yung tao na yan. Yan ang ano nila sa akin. Yung anak ko, habang itinatakbo nila sa ospital yon, yung kaibigan niya na nagbuhat sa kanya, nagsasalita pero ano na. Hindi nyo nakilala kung sino bumaril. Hindi ko po. Nakabonet. Pero naniniwala po kayo na ang bumaril pulis. Hindi ko masabi kasi Hindi nyo rin masabi. Oo, pero makinis siya, makisig ang katawan, at yung buhok niya, maikli lang. Yung nakabunit, hindi ko talaga mamukhaan yung nakabunit. Maliit lang na tao. Ilan po sila? Dalawa. Dalawa, pero sa labas marami sila. Ano po ang baril na ginamit? 45. Sabi nung anak ko, nung tinatakbo nila sa ospital, sir, sabi gano'n na anak ko, bakit ako pa? Wala akong kasalanan. Sabi ng anak ko, kinukwento nila sa akin nung dumating. Nay, sabi gano'n ni Bongbong, ni Wesley, bakit daw siya pa? Naintindihan ko yung sinasabi niya eh. Kasi putol-putol na yung pagsasalita niya eh. Bakit daw siya pa? Wala siyang kasalanan, matino siyang tao. Yun ang salita ng anak ko. Hanggang ngayon, kinabukasan noon, sir, nakadyaryo pa yung mag-ama ko. Binigay sa akin nung kapitbahay namin sa kabilang patwok. Mel, sabi sa akin, bakit nakadyaryo dito si pare at saka si Bongbong na daw, pinatay daw ng bidyalante. Bidyalante? Anong bidyalante? Sabi ko. Basta bidyalante kay daw sangkot sa droga. Kasi nakikita nila yung mister ko kasi pag nandyan sa bahay, lahat ng mga gumagamit ng droga, pinangangaralan niya yan. Yun pang anak ko na yun si Wesley, ang nagsasalita doon sa daddy niya na, Daddy, pangaral ka ng pangaral, hindi ka naman pinapakinggan. Sabi ng anak ko, hindi naman tayo daddy ang mamamatay. Oo nga, hindi tayo, sabi ng asawa ko, kaso lang, siyempre tutulungan natin sila, bakit ligaw na landas, sabi gano'n ng asawa ko sa kanila, yun pala sila ang mamatay. Yun ang masakit sa akin, sila pala ang namatay. Hanggang doon na lang ang kwento ko sa inyo, 2016. Akala nyo pag nagigising ako sa madaling araw, kahit alas 12 ng gabi, babangon ako kasi parang mapuputulan ako ng hininga. Hindi ko kasi kaya. Mr. Chair, tanungin ko lang si Nanay, may sinabi ba yung mga pumatay? Wala silang sinabi, basta bigla na lang silang pumasok sa bahay. Meron po bang warrant na nung pumasok sa bahay ninyo, may warrant na dala? May pinakita? May kahit ano? Dire-diretso lang, patay? Diretso lang sila. Pagkatapos po nun, Nay, ano pong ginawa ninyo pagkatapos nung Hindi ko na alam kasi nawalan na ako ng malay. Sila na ang nag-ano sa asawa ko at anak ko kasi hindi ko na malayan kung ano nangyari sa akin. Tinakbo pala nila sa ospital. Yun nga, pagdating ng nagdala sa ospital ng anak ko, yun ang kinukwento nila sa akin. Pero yung asawa ko, agad-agad na namatay agad yun kasi may sakit pang ang hika yun. Kalalabas lang ng ospital. Sino pong nagreklamo after nun? Meron po bang nagpunta sa stasyon? Wala, ma'am. Wala na. So walang naging investigasyon doon sa Wala, ma'am. sa case ng Nung kinukuha lang namin yung police report, ayaw nila kaming bigyan ng police report. May tumulong sa amin. Sabi ko, anong gagawin niyo sa police report? Sabi ko, hihingi lang kami ng tulong. Kay dalawa kako yung patay ko. Sabi ko gano'n, saan ako kukuha ng pang-living? Sabi ko, kaya binigay din nila yun. Pero inabot kami kalahating araw, inabot kami ng gabi. Yung police report na yan na hiningi ko sa kanila. So wala pong police report? Wala po.
nakakuha rin kami ng police report. Nakakuha rin kayo ng police report. Hawak po ninyo. Hawak po ninyo yung police report. Isapin nyo sa amin ang police report na nais inyo makita, ha? Opo. At sino po nakalagay na police doon? Nakapirma. Kasi wala na ako sa ano. Takot na sir ako. May marinig lang sir ako ng ikot ng motor na mabibilis. Andyan na ako, nangangatog na ako. Ang ginagawa ko sir nung kasalukuyan na namatay yung asawa ko at anak ko, yung lahat ng damit namin linagay ko sa sako, inangkas-angkas ko yan. Hindi kami sa tabi natutulog. Kasi sabi ko pag niratra tayo, bamangga dun sa damit. Kailan po nangyari yan? 2016, October. Mula po noong 2016 hanggang ngayong taon na ito ay nag-i-struggle kayo dahil sa nangyari. Hindi kayo matahimik. Sabi ko nga, mamatay lang siguro ako. Nasa puso ko pa rin yung mga anak ko na yun. Kasi maigi kong barumbado yung anak ko, napakabait. Okay, can I continue, Go Mr. ahead. Chair? Go ahead. Okay. Kanina, ang tanong ko kanina, yung sa grupo ng bagong silang na mga kamag-anak o biktima ng pamamaril, pamamaslang. So, tanong ko siguro sa ating mga sa mga nagsalita dun sa bagong silang, bago pa po magkaroon ng war on drugs si Presidente Duterte, kasi sinabi kanina ni Ma'am Emily na may mga nagaganap ng patayan. Tama ba yon? Bago pa si Duterte, may mga nagaganap ng patayan. Nung umupo na si Duterte, nagkaroon na ng sunod-sunod na patayan Opo. sa bagong silang. Opo, sunod-sunod po, may 3, may 4, Gabi-gabi. gabi-gabi po. So araw-araw yun Opo. nagkakaroon ng ganong operation. Walang gabi. Tuloy-tuloy yung habas ng mga pagpasok sa loob ng bahay, mga pagpatay tuloy-tuloy po. Okay. So, gusto ko lang anuhin dito, Mr. Chair, no? So, paano nyo i-compare yung nangyaring, kasi ang sabi nyo kanina, hindi nyo naman pinagkakaila, di ba? Yung bagong silang na yan ay talagang maraming mga nagdodroga. Tama po ba? Opo, dala po Pero, siguro hindi naman siguro pinapatay, hinuhuli. Tama ba nung panahon ni Duterte? O may pinapatay din? Panahon po ni Duterte, talagang pong kinakatok po nila yung bahay. Surrendery nung una. Tapos Okay. pag nag-surrender po, patay. Okay. Ganun po. Pero paano naman po noon bago magkaroon ng Tahimik po, wala naman pong patayan na nagaganap. Karamihan lang po naririnig namin kasi dala ng kahirapan sa lugar, dahil style probinsya po, karamihan lang po doon mga hold-upper. Okay, so noong panahon ni Duterte, Panahon po ni yung Duterte, yung tokhang, tukhang yun na po. yung nangyayari. Opo, doon sa tuloy-tuloy lugar. na po ang mga pagpatay. Okay, Tatlo, kakatok, tapos papasukin papatayin. yung bahay. Dito kasi Mr. Chair, nakikita natin ang pattern dito, no? Parang ang target dito mga kalalakihan talaga, no? Opo. Sa mga nagsalita po, mga anak, asawa, ang mga biktima, at tatay, ang mga biktima. At nakita ko dito, Mr. Chair, doon sa mga testimony, na hindi naman sila wala silang listahan or nasa listahan ba sila ng drug list? Parang sinabi niyo naman wala. 'Di ba? Sinasabi kanina ni Jennifer, ni Nanay Fernandez, tsaka syempre si Emily, so wala namang record. So ito bang mga pumatay except for Jennifer? Kasi si Jennifer parang, ang sabi mo parang pulis? O parang sinasabi rin ni nanay na vigilante? Jennifer. Yung responde po sa aming pulis, yun po ang pumatay sa tatay ko. Kabilang po siya sa pumasok sa bahay namin. Pulis. Opo. Pulis talaga yon. Opo. Pero yung kay Nanay Emily, Sa amin po, kasi bago po nila binaril yung mga bata,
Nag-warning shot po. Di ba po ang nagwa-warning shot mga pulis? Mm-mm. Kaya pulis po talaga ang mga pumatay sa mga bata. Okay. Kay Nanay Fernandez, pulis po ba tingin ninyo yung pumatay doon, nung pumasok doon sa bahay ninyo? Ma'am, pulis din. Pulis din. Parang patig yung shirt niya. Ka-shirt lang siya. Tapos yung kasama niya, naka-jacket na naka-ano siya. Okay. Mas. So, nakikita natin talaga dito, Mr. Chair, no? Pinapasok ang bahay, tinatarget ang lalaki na pinapatay, pinapalabas yung kaanak. So, ganun yung modus nung nakikita natin yung modus na ginagawa. May idea po ba kayo? Tama ba, Emily? Sabi mo parang 2, 3 pinapatay araw-araw o mas marami pa doon? May marami pa po, lalo na po yung sa amin, 7 massacre. Kumbaga sa yun yung sinasabi rin nila na tuwan-tuwa si Presidente Duterte no na mamatay ang adik na napakarami. Tuwan-tuwa siya. Mas gusto niya pa yung higit. Yun yung po yung binabanggit ni attorney na one time, big time. Yun po yung sa Bulacan nangyari. Okay. Emily, ulitin ko lang, yung kaso mo, ang pinatay ay Anak ko po. Anak mo, yung pinatay. Opo. Na minor de edad. Edad po, 15 years 15 years old. Tapos may kasama rin siya, isang 15, isang 16. Na pinatay. Opo. Doon sa isang lugar. Sa isang bahay. Tapos sa kabila, yung magbiana na, yung isa ay buntis. Na nakaupo lang. Tapos yung isa na nakahiga na yung nanay, yung pamilya nung kung saan naganap yung patayan. Yun po yung mga nangyari kasi hindi ko po makakalimutan nung hinarang po ako ng mga pulis na ayaw po akong papasukin dun sa loob. Hindi, yung anak mo, kasama nung other minor, magkakasama sa isang bahay. Opo, nagsasayawan po kasi sila noon. Dahil nga raw po sila, nakapindot po sa 4-piece. Kaya sabi ng pamilya, pinatawag yung mga kabataan na punta kayo rito kasi magpapakain ako. Mm-mm. Kaya nung mangyari na Meron po bang nakitang drugs doon sa kanila, sayawan? po drugs, ang nakita lang po doon yung garapon, pero hindi po doon sa crime scene, doon po sa kabilang bahay. Bali, pinabuksan ko po doon sa... Naniniwala kayong hindi ho drug addict? Hindi po. Kasi nung pinapagamit po siya ng isa doon sa namatay, pinapagamit po siya ng marijuana. Binugbog po yung anak ko kasi ayaw maggumamit. Tinuturuan I'd like siya to mag-choke. ask Tony Conti and Ms. Litaw, do you believe na the former president should be responsible for this? Opo. Naniniwala po kami batay po dun sa kasi nung nangyari nakapunta po kami sa Bagong Silang actually po nung December 28, 2016. Yun po yung unang pagpunta ng Rise Up doon sa kanilang lugar. And do you believe he must be held accountable to this? Naniniwala po kami na dahil sa polisiya ng war on drugs o tokhang ng dating Pangulong Duterte, kaya po naganap itong maraming pagpaslang. We may inform the former president of this hearing. So he knows, no? I would be, to my colleagues here, I would even suggest that later on, we should invite the former president. And kayo po ba, handa kayong humarap sa former president? Pag inibitahan natin, handa kayong humarap? All right. Okay. Your Honor. Mr. Chair. Well, we inform him today, no? Them, no? Of this hearing, di ba? Okay, and this is a third hearing. So in the fourth hearing, I'll be inviting Senator Bato de la Rosa and former President to come and listen to your testimony kung handa kayo na to face him on that. Handa po ba kayo? Okay, so Comsec, we're going to invite Senator Bato now. Mr. President. And the former President. Sorry, Mr. Chair. Sorry. For the next hearing. Can I hear a motion to that, please? To that effect?
Mr. Chair, a motion to invite, Mr. Chair, the former President Rodrigo Duterte, and of course, Senator Bato de la Rosa, para po sa pagsagot dito sa mga issues na ina-allege, sa mga issues na inihahapag ng mga EJK victims and their families. Okay. Second the motion, Mr. Chair. There is a motion to invite the former president in the next hearing after tomorrow, and Senator Bato de la Rosa. Okay? Mr. So, Chair. And there is a second. So if there's no objection, same is approved. Mr. Mr. Chair, Chair. i-conclude ko lang, no? Mr. Yung Chair, aking before po dun sa before proceeding to the questioning, Mr. Chair, kasi nandun na tayo sa pag-invite, Mr. Chair, baka din ma-fortify pa natin kung ano talaga yung nangyayari sa war on drugs. Kung, Mr. Chair, since mga victims yung nandito, baka meron pang isa, for example, si dating Senator Laila de Lima, para maging resource person din natin kaugnay sa war on drugs, since she is one of the matindi din yung kanyang hinarap nung nakaraan. Siguro if the body will So you're also approve. making a motion to that? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I would like to make a motion to invite as resource person former Senator Laila de Lima in this chamber, Mr. Chair. Is there any second? Second, Mr. Chair. Moved and seconded that Senator de Lima should be invited. No objection. Same is approved.